Madalas na nagiging suliranin ng mga magsasaka ang pagiging acidic ng lupang tinatamnan, na sangsanhi ng mababang kalidad at dami ng ani. Sa paggamit ng organikong pataba tulad ng vermicompost, maibabalik ang magandang kalidad ng lupa, mapatataas ang soil fertility, at water holding capacity nito. Madali lamang ang proseso ng vermicomposting o paggawa ng organikong pataba sa tulong ng mga bulate. Maliban sa makakatulong ang paggawa ng sariling vermicompost sa mga magsasaka na mapababa ang gastusin sa bukid, maaari pa nila itong ibenta at pagkakitaan. Vermicompost ang tawag sa pataba mula sa natira at nabulok na pagkain ng bulate. Vermicast naman ang tawag sa dumi ng bulate. Sa paggawa ng vermicompost, kakailanganin natin ang mga sumusunod na materyales: 38 piraso ng hollow blocks, buhangin at simento, lambat na may habang 3.5 meter at lapad na 1.5 meter, 1 kilong African nightcrawler, at pinaghalo-halong medyo nabubulok ng dahon, dayami, damo at dumi ng hayop na magsisilbing pagkain ng bulate. Para sa unang hakbang, piliin ang lugar na pagtatayuan ng compost bin. Siguraduhing patag, malilim, at malayo sa maingay at matagtag na makinarya ang lugar. Sa paggawa ng compost bin, ihanay ang 2.5 hollow blocks para sa 1 metrong lapad at 7 hollow blocks para sa 3 metrong haba nito. Gawin ito ng may 2 patong at siguraduhing may lagusan ng tubig o drainage upang hindi malunod ang mga bulate sa loob ng bin. Magtayo ng lilim at maglagay ng talukbong sa gagawing compost bin upang magsilbing proteksyon ng mga bulate mula sa sikat ng araw at malakas na buhos ng ulan. Maganda ng medyo nabubulok ng dahon, damo, dayami at dumi ng hayop bilang pagkain ng mga bulate. Ilagay ang mga ito sa ginawang compost bin. Maaring haluan ang pagkain ng mga bulate ng mga putol na saha ng saging, sariwang berdeng dahon at nabubulok na dumi ng hayop sa ibabaw ng bin. Diligang mabuti ang pagkain ng mga bulate na nasa compost bin. Siguraduhin hindi naiipon ang tubig sa loob. Panatilihin ang madilim at malamig na kondisyon ng compost bin. Ilagay ng magkakasama ang 1 kilong bulate sa sulok ng compost bin, kasama ang compost na magsisilbing pansamantalang taguan ng mga ito. Paglagay ng mga bulate sa compost bin, kusa silang lilipat sa ibang parte ng bin upang maghanap ng kanilang pagkain. Takpan ng compost bin ng lambat o screen. Ito ay upang maiwasang makain ng mga hayop ang mga bulate sa loob. Huwag gagambalain ang mga bulate dahil madaling maapektuhan ang kanilang pagkain at pagpaparami. Makalipas ang 1 linggo, may makikita ng dumi ng bulate sa ibabaw ng compost bin. Palatandaan ito na buhay, kumakain at dumudumi ang mga bulate. Makalipas ang 1.5 hanggang 2 buwan, makikitang puno na ng dumi ng bulate ang compost bin. Maaari na itong anihin. Para sa mas madaling pag-aani, maglagay ng net na may kasamang medyo nabubulok na pagkain sa ibabaw ng compost bin 2 araw bago mag-ani. Kusang aakyat ang mga bulate sa pagkain. Ulitin ito ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Maghanda ng pangalawang compost bin o lalagyan ng paglilipatan sa mga bulate. Matapos maihiwalay ang mga bulate sa kanilang dumi sa naunang compost bin. Huwag hayaang makain ng bulate ang lahat ng pagkain sa loob ng compost bin bago mag-ani. Sa pag-aani, gumamit ng salandra upang mahiwalay ang purong dumi ng bulate sa ibang dumi na nasa compost bin. Makaaani mula sa 1 compost bin ng 5 hanggang 6 na sako na vermicast at 2 sako ng vermicompost. Ilagay ang nasalandrang vermicast sa sako na may plastic lining. Tahiin at maaari na itong ilagak sa bodega o kaya ay gamitin na sa mga tanim na gulay at halaman.
Di ba? Madali lamang ang paggawa ng organikong pataba sa tulong ng mga bulate. Sa paggamit ng organikong pataba sa ating mga tanim, makasisiguro tayo na ligtas at walang lason ang ating aanihin. Makatutulong pa tayo na mapanatiling malinis ang kalikasan natin.